Samantala, may mga balita mula sa iba-ibang panig ng mundo na ihahatid ng global correspondent na si Amiel Pascual. Ang mga impormasyong ito ay mahalaga sa lahat ng nakikinig upang maging updated sa kasalukuyang mga kaganapan. At talakayin din ang iba-ibang kategorya ng mga lugar na may kaugnayan sa halalan, mula sa green hanggang red na naglalawan ng antas ng panganib. Mahalaga ito pa sa mga botante at mamamayan. Bilang bahagi ng mga paghahanda, ipinahayag ang mga bagong hakbang para sa mga checkpoints na may mas mahigpit na implementasyon. Layunin nito na mapanatili ang seguridad sa mga lugar ng halalan. May mga ulat din hinggil sa pagtaas ng presyo ng mga serbisyo ng tren at ang posibleng epekto nito sa mga pasahero sa kanilang araw-araw na biyahe. Ang mga pagbabagong ito ay nagdudulot ng pangamba sa mga commuter. Sa kabilang banda, ang mga iligal na aktibidad at foreign influence sa halalan ay dapat suriin ng mabuti. Mahalaga ang pagsisiguro ng integridad sa mga darating na halalan. Isa sa mga isyu ngayon ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, partikular ang kamatis. Ito ay nagdudulot ng krisis sa mga mamimili, kaya kinakailangan ang agarang aksyon mula sa gobyerno. Dahil sa pagtaas ng iligal na kalakalan, nananawagan ang mga senador para sa mas mahigpit na regulasyon. Kailangan ito upang maprotektahan ang legal na ekonomiya at matiyak ang kaayusan. Nakapagtala ng pagbaba ng sulfur dioxide, na nagbigay diin sa pangangailangan ng karagdagang pag-ingat mula sa mga ahensya at lokal na komunidad. Ang pagbabagong ito ay nagpakita ng aktibidad ng bulkan. Sa mga nakaraang linggo, nagkaroon ng ash emission mula sa Taal Volcano na nagdulot ng abala sa mga residente. Ang ganitong mga sitwasyon ay nagiging dahilan ng pagtaas ng alerto sa mga lokal na komunidad. Ang mga naitalang seismic swarms at mataas na level ng sulfur dioxide mula sa Canlaon Volcano ay nagmumungkahi ng posibilidad ng major eruption. Mahalaga ang mga senyales na ito upang mapanatili ang kaligtasan ng mga tao. Ang mga lindol sa paligid ng bulkan ay senyales ng paghahanda na magma na lumabas. Ito ay nagbibigay ng indikasyon na maaring maganap ang isang malaking pagsabog sa hinahara. Ang kasaysayan ng mga pagsabog ng Taal Volcano ay nagpakita ng potensyal para sa malawakang pagkalat ng panganib. Ang mga naitalang pagsabog mula sa nakaraan ay nagdulot ng malaking pinsala sa mga komunidad. Ang Taal Volcano ay nakapalibot sa maraming populasyon, kaya't ang mga panganib mula sa ashfall at volcanic products ay maaring makaapekto sa malaking bahagi ng Southern Luzon. Dapat maging handa ang mga tao sa mga posibleng kaganapan. Mahalaga rin ang mga ulat mula sa mga dalubhasa sa volcanology na nagbibigay ng impormasyon upang makabuo ng mga estratehiya sa disaster risk reduction. Ito ay Suzy Upang Mabawasan ang epekto ng mga pagsabog ng bulkan. Panghuli, ang mga decade volcanoes ay may kasaysayan ng aktibidad, kaya kailangan ang masusing pagsusuri sa kanilang mga galaw. Ang mga pag-aaral na ito ay makakatulong sa mga komunidad na maging handa sa anumang panganib. Dahil sa mga panganib na dulot ng mga bulkan, mahalaga ang pagkakaroon ng mga emergency preparedness plans. Ang mga residente ay dapat malinaw ang kaalaman sa tamang hakbang na dapat gawin sa oras ng panganib. Ang mga sunog ay nagmula sa Pacific Palisades at mabilis na kumala sa higit sa 17,000 akres. Itinuturing itong isa sa pinakamalalang natural na sakuna sa kasaysayan ng LA. Kasalukuyang sinusubukan ng mga bumbero na kontrolin ang 5 aktibong sunog habang ang mga awtoridad ay nagsasagawa ng malalim na investigasyon. Kasama sa proseso ang mga investigador sa arson para tukuyin ang sanhi ng mga sunog. Sa kabila ng mga pagsisikap, maraming bahagi ng lungsod ang hindi na magiging katulad ng dati. Ang mga sunog ay nagdulot ng malawakang pagkasira sa mga komunidad. Muling binuhay ang mga alaala ng mga nawalang ari-arian. Ang mga biktima ng sunog ay nawalan ng mahahalagang alaala at bagay mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang epekto nito ay nagdulot ng matinding emosyonal na sakit sa mga tao na naapektuhan. Dahil sa matinding hangin at kakulangan ng ulan, ang sunog ay kumalat ng mabilis at nagdulot ng malawakang pagkawasak sa mga komunidad. Ang kalikasan ay tila hindi nagbigay ng pagkakataon sa mga tao na makapaghanda. Habang ang mga tao ay unti-unting bumabalik sa kanilang mga tahanan, marami sa kanilang mga ari-arian ang iniwan sa mga guho, na naging simbolo ng nawasak na mga pangarap at inaasahan. Ang mga ordinaryong depensa ng tao ay hindi sapat upang labanan ang lakas ng sunog, at kahit ang kayamanan at pribilehiyo ay hindi nakapagligtas sa sinuman mula sa sakunang ito. Isang paalala ito sa hirap ng ating sitwasyon. Maraming tao ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Umaabot sa halos 180,000 ang inabisuhan na umalis. Karamihan sa kanila ay nahahanap ng kanlungan sa mga evacuation center. Ngunit hindi lahat ay nakaligtas sa sunog. Isang mamamayan mula sa Ukraine ang nagbahagi ng kanyang karanasan. Dumating siya sa Amerika, 4 na buwan na ang nakaraan at ngayon ay nawala na ang lahat.
Si Marina, isang refugee mula sa Ukraine, ay nagbahagi ng kanyang kwento sa pagtakas mula sa digmaan. Sa kabila ng mga pagsubok na dinaanas, siya ay determinado na muling magsimula. Isang kwento ng kabayanihan ang ibinahagi ni Aaron Sampson, na tumulong sa kanyang biyenan na makatakas mula sa apoy. Ang kanyang kwento ay nagbibigay inspirasyon sa kabila ng matinding panganib. Sa kabila ng pagkawasak, unti-unti nang bumabalik ang mga tao upang ayusin muli ang kanilang buhay. Subalit, ang isyu ng looting ay nagiging problema sa mga abandon na komunidad. Scary running around the homes, just banging on people's doors in the middle of the night, just saying, hey, leave the homes. They were packing up, just putting all their valuables in it and taking off. Last night I was up till about 3. It's absolutely scary. Steve's Pet Store, it's gone. Foxes, gone. We've seen a lot of businesses on fire. I live in LA since 2010. I've never seen a fire like this before. This area is a total loss. There's no water north of Woodbury. The fire has grown. Be prepared, have your go bag, and immediately evacuate. Good evening. Welcome to a special edition of the Fox 11 News at 10 o'clock tonight. I'm Alex Michelson. Thank you so much for being with us. I'm Marla Tejas here for Christine Devine. Of course, we're covering several massive fires burning in the LA area right now. The Palisades fire in the Pacific Palisades, the Eaton fire, as mentioned, right above Altadena, the Hearst fire in the Sylmar area. We also have the Sunset fire in the Hollywood Hills. And then now, of course, the Studio City house fires that we've been watching. 3 smaller fires also burning. That's the Lydia fire. That one scorched about 100 acres along Soledad Canyon Road. Mahigit sa 7,500 tauhan ang kasalukuyang nagtatrabaho upang labanan ang mga apoy, gamit ang 1,162 fire engines at 31 helicopters para sa aerial support. Ang Palisades Fire ay nagsimula noong Enero 7, 2024 at kumalat ng mabilis na nagwasak ng halos 3,000 acres at maraming ari-arian. Sa gitna ng paghihirap, ang mga hangin mula sa Santa Ana ay nagpalala sa sitwasyon, nagdudulot ng mga kondisyon na hindi kayang labanan ng mga firefighting plans. Dahil sa kakulangan ng ulan sa nakaraang 60 araw, lalong lumala ang sitwasyon ng sunog, nagdudulot ng tuyong lupa at mataas na panganib sa sunog. Napakabilis din ng paglaki ng mga sunog, tulad ng Palisades Fire, na umabot mula 20 acres sa 200 acres sa loob lamang ng 20 minuto. Sa kasalukuyan, 7 sunog ang nilalabanan sa California, na nagresulta sa mga utos ng paglikas para sa mahigit 30,000 tao. Ang operasyon ng C-negatibo 415, na kilala bilang Super Scoper, ay nagbibigay ng malaking benepisyo sa pag-apula ng apoy dahil hindi na kinakailangan pang lumapag sa malalayong paliparan. Ang proseso ng pagsisipsip ng tubig ay maingat na isinasagawa. Sa isang pahayag ng LA Fire Chief, binigyang diin ang epekto ng $17 milyon na pagbabawas sa budget sa kakayahan ng departamento na haapin ang mga emergency. Nagdudulot ito ng pag-alala sa kaligtasan ng publiko. Sa huli, ang operasyon ng C-negatibo 415 ay nagpakita ng kahusayan sa aerial firefighting sa pamamagitan ng mabilis na pagkuha ng tubig at pag-drop nito sa mga apoy. Ang magandang koordinasyon sa mga ground crews ay mahalaga para sa epektibong operasyon.